Oy, good day mga ka-Airsoft, good day mga ka-Bigman. Hello po sa inyo mga ka-Airsoft, episode 150 of our kwentuhan session, tanungan portion. Okay? Dito sa ating kwentuhan session, tanungan portion, nagaganap pa yung visual, nagaganap mga ka-Airsoft yung mga tanong, no? Yung mga tanong na sabi nga, frequently asked question. Okay, dito sasagutin po natin yan ng detalyado, ng may explanation para maunawaan ng ating mga ka-Airsoft, no? Hindi lang basta maunawaan, kumbaga, ma-visualize nila. Okay mga ka-Airsoft, with no further ado, mag-start na po tayo. Kwentuhan session, tanungan portion, ini-invite ko rin po kayo mga ka-Airsoft, no? Baka gusto ninyong mag-participate, meron kayong tanong, ibato ninyo. Sa abot ng aking makakayanan, sasagutin po natin yan ng maayos, ng diretso, ng totoo, ng straight and direct to the point. Okay mga ka-Airsoft? Good evening po sa inyo lahat. Luzon, Visayas, Mindanao. Let's start po our kwentuhan session, tanungan portion. Okay? Question number 1. What recommendation you can give to me as a newbie? Carl Serrano of Pasig City. Hello Carl, bali nagtatanong ka, sasagutin ko, no? What recommendation daw ang pwede kong ibigay bilang isang newbie, no? Regarding sa ganito muna, Carl, no? There's no such thing as newbie airsoft. There's no such thing as newbie unit. Kahit newbie ka, pwede kang mag-unit ng advance. Kahit newbie ka, pwede kang mag-unit ng pistol. Kahit newbie ka, pwede kang mag-unit ng rifle. Ibig sabihin, newbie ka, lahat pwede sa'yo. Hindi ko mo newbie ka, pupunta ka dun sa unit na kasi ganito. Let me rephrase it. Okay. Maling mindset ng bawat player or ng bawat tao na dahil newbie ka, doon ka sa pinakamura. No? Maling mindsetting 'yon. Hindi ka mo newbie ka, pupunta ka doon sa pinakamurang unit. Okay? Newbie ka, dapat makakita ka ng unit na maganda. Newbie ka, dapat makakita ka ng unit na malakas. Newbie ka, dapat makakita ka ng unit na matibay. Pa-check ang audio kung maganda, kung maayos, no? Hindi ka mo newbie ka, pupunta ka doon sa mumurahin. Tandaan mo to, ang mumurahin na unit, yung mga cheap quality unit, kaya siya naging mura, may dahilan. Ibig sabihin, cheap din yung quality, cheap din yung parts na nakakabit sa kanya. It's either malambot or low quality talaga. So bilang isang newbie, kung matatapat sa'yo yung unit na yun, ano na lang yung magiging first impression mo sa airsoft? Diba? Halimbawa newbie ka, doon ka sa labas. Di ba newbie ka? Ganito mag-example tayo. Halimbawa ako, gusto kong bumili ng motor. Pag nakatsempo ako ng motor na sirain, yung first impressions last, sabi nga, diba? Pag nakabili ako ng motor na sirain, na scooter na sirain, anong maiiwan sa isip ko for the rest of my life? Pangit palang bumili ng motor na scooter kasi sirain. O, di ba? Ganun yun. Kaya hindi advisable na common newbie ka, pupunta ka sa unit na walang kwenta. Hindi advisable na common newbie ka, bibili ka ng unit na mumurahin. Baliktad yun. No? Pag newbie ka, dapat makabili ka
ng unit na masarap gamitin, matibay, malakas, di ba? Ganun yun, no? Maling pag-iisip ng Pinoy, yung newbie ka, bibili ka ng mumurahin. Tandaan mo, yung bagay na mumurahin, kaya naging mura yan, walang kwenta yan. Ngayon, kung ikaw, hahanapin mo yung unit na mumurahin, malamang, after ilang araw, mapapamura ka na. Kasi maliwanag na nagsayang ka ng pera. No? Newbie ka, pwede kang bumili ng pistol. Pwede ka rin bumili ng rifle. Lahat pwede sa'yo. Newbie ka, pwede ka mag-rifle, pwede ka mag-pistol. Basta ang payo ko sa'yo, bumili ka ng dissenting unit. No? Bumili ka ng dissenting unit. Yung sa tingin mo, magagamit mo ng pangmatagalan. Ang hirap naman kasi, di ba? Ang mahirap naman yung newbie ka tapos napunta ka dun sa unit na masakit sa ulo, di ba? Bilang isang newbie, napunta ka sa unit na masakit sa ulo, saan ka lalapit? Saan ka lalapit kung sakaling yung unit mo nasira? Sinong lalapitan mo? Di ba? Wala kang malalapitan. Walang tutulong sa'yo. Di ba? Pag lumapit ka dun sa binilan mo, sisin mode ka na lang. Sasabihin nila, hindi sila nagre-repair. Sasabihin nila, walang pyesa. Di ba? Ang saklap nun. Ang saklap nun, no? Kaya bilang isang newbie, kailangan maging maisip ka, huwag kang padalos-dalos. Okay? Bilang isang newbie, kailangan aware ka dun sa binibili mo. Bilang isang newbie, pwede ka mag-pistol. Bilang isang newbie, pwede ka mag-rifle. Nasa sa iyan kung ano yung bagay na gusto ng kamay mo. Okay? Maraming salamat po. No? Okay. Next question. Big man, bakit may tumatagal at bakit may maagang nagkikwit? Dalawa po kami ng pinsan ko. Player po kami way back 5 years ago. Nag-quit ako. Pero yung pinsan ko, dire-diretso sa paglalaro. Gusto ko po sanang magbalik hobby. Okay. Okay, yung tanong niya, no, bakit may tumatagal sa hobby? Bakit may nag-quit? Okay, isa lang ang sagot dyan, mga karsap, ha. Dumating siguro sa punto na hindi ka na masaya. Di ba? Ganito, para yung isang bagay na masarap, para yung isang bagay na maganda, para yung isang bagay na extreme, sukuan mo, ibig sabihin, hindi ka na masaya. Di ba? Ganun yun. Kasi, bawat isa sa atin, merong kondisyon ng buhay na pinagdadaanan. Bawat isa sa atin, may estado ng buhay. Meron sa atin nakakaluwag, meron eksakto lang, di ba? Meron kinakapos, meron talagang walang-wala. Di ba? Ganyan ang estado natin, no? Sa Pilipinas, meron tayong mga kababayan na maluwag sa buhay. Sumisweldo ng maayos. Meron din tayong mga kababayan na eksakto lang. Tama-tama lang na nairaraos yung pagkain ng pamilya. Tama-tama lang na nairaraos yung gastusin ng pamilya. Okay? Ngayon, para mag-quit ka sa paglalaro ng airsoft, meron mga things to consider eh. Ano yun? Number 1, hindi mo afford yung mga consumables. Medyo nahihirapan kang bumili ng bala, medyo nahihirapan kang bumili ng green gas, no? It's either nasa malayong lugar ka or the other way around, medyo short ka sa pera. Diba? Pag ganyan na ang nararamdaman mo, magkikwit ka na lang. O yun, magkikwit ka na lang. Pero ito yung kadalasan na nangyayari.
Okay? Hindi, kaya siya nag-quit sa hobby kasi hindi na siya masaya dun sa hobby. Okay? Hindi na siya masaya. Bakit? Kasi feeling niya yung hobby puro gastos. Ito yung tipo ng mga tao na nakakakuha ng maling unit. Ito yung tipo ng tao na nagkaroon ng hindi tamang airsoft, hindi tamang unit. Ito yung mga tipo ng tao padalos-dalos. Ito yung mga tipo ng tao na naniwala doon sa sinasabi ng tindero at tindera. Sila yung mga tipo ng tao na hindi nag-e-enjoy sa hobby. Ito. Bakit ka magkikwit doon sa airsoft na hobby samantalang ang daming naglalaro? Samantalang ang daming nauhook? Samantalang ang daming may gusto? Bakit ka magkikwit? Pag hindi ka na masaya doon sa hobby. Bakit darating sa puntong hindi ka sasaya? Pag nararamdaman mo na mas lamang na yung gastos kesa sa kaligayahan na nararamdaman mo. Okay? Bakit darating sa puntong mas lamang na yung gastos? Pag nakapili ka ng unit na hindi bagay sa'yo, pag nakapili ka ng unit na maya't maya ipinapagawa mo, pag nakapili ka ng unit na later on na-realize mo na hindi niya kayang tumindig dun sa binili ng ibang tao. Ganito, for example, ikaw at yung pinsan mo, sinabi mo naman, di ba? Yung pinsan mo, 5 years ago, hanggang ngayon, dire-diretso, naglalaro. Okay. Ikaw, dumating sa punto nag-quit ka. Kaya mo kasing sagutin yan eh. Bakit ka nag-quit? Malamang sa malamang, yung unit mo, hindi bagay sa'yo, kaya hindi ka nag-e-enjoy. Bakit yung pinsan mo nagtuloy-tuloy? Malamang sa malamang, nag-e-enjoy siya doon sa unit niya. Kaya hanggang ngayon, naglalaro siya. O yan. Okay, ngayon, sabi mo, gusto mo magbalik hobby. O yan. Lesson learned ka na. Diba? Gusto mo magbalik hobby, ibig sabihin, siguraduhin mo na the second time around, this time, makakapili ka ng unit na mag-e-enjoy ka. Okay, tatandaan mo to yung unit na ginagamit ko, yung unit na ginagamit ng pinsan mo, yung unit na ginagamit ng kapatid mo, yung unit na ginagamit ng ibang tao, maaring 100% hindi unit na bagay sa'yo. Okay? Maaring 100% na yung unit na ginagamit ko, pagdating sa'yo, hindi mo gusto. Okay? Magkakaiba kasi tayo ng level doon sa pinapasok nating hobby. Meron sa atin pag-graduate na, meron sa atin kasalukuyang nilalagnat sa hobby, at meron sa atin nagsisimula pa lang. Tulad ko, nasa point ako ng buhay ko na halos lahat ng airsoft na hawakan ko na. Pag-graduate na ako, kumbaga gano'n, di ba? Ang gusto ko na lang is mapagbigyan, di ba? Ma-maintain na lang. Pero hindi na ako nag-aasam na makahawak ng ganito, hindi na ako nag-aasam na gumamit ng ganito kasi halos lahat nasubukan ko na. Okay? Nasubukan ko ng gumamit ng unit na nakakangalay. Nasubukan ko ng gumamit ng unit na mabibigat. Nasubukan ko ng gumamit ng unit na hindi komportable, at nasubukan ko ng gumamit ng unit na swak. Oh, ayan, di ba? Ayun. Kaya, just to answer your question, malamang sa malamang, kaya ikaw nag-quit, dumating ka sa puntong nabore ka na, kasi baka dumating sa puntong panay nasisira yung cellphone mo, panay. Kumbaga in short, hindi ka nag-enjoy. Kaya ka nag-quit, no? Bakit yung pinsan mo dire-diretso for the past 5 years, dire-diretso, ngayon gusto mo magbalik? Bakit ka dumating sa puntong ganon? Hindi ka masaya dun sa nilalaro mo. Medyo i-assess mo rin hindi naman sa bossing Hindi naman sa ganito.
Kasi baka sabihin mo, baka sabihin mo, hindi, ganito i-assess mo rin yung sarili mo kasi baka hindi para sa iyo yung hobby na airsoft. Baka merong ibang hobby na mas mag-e-enjoy ka, no? Pero ako sa'yo, ito sasabihin ko lang sa'yo yung airsoft, isa talaga sa hobby na babalik-balikan mo, no? The power, the speed, the pain, di ba? The sweat, yung pagpapawis mo, talagang, di ba? Yung pagiging intense, whether you are playing or whether you are in a shooting range, practical shooting ang trip mo, or war games, yung extreme na nararamdaman mo, yung kumukulong dugo na umaangat, no? Yun. Yung airsoft ang isang hobby na talagang mamahalin mo. Meron lang rin akong konting payo, piece of advice. Halimbawa dumating sa punto na parang nagsasawa ka na, take a deep breath. Take a deep breath, no? Magpahinga ka. Ganun naman, di ba? Halimbawa, dumating sa puntong pagod ka na, huwag kang susuko. Pahinga ka. Di ba? Pahinga ka lang. Tapos pag nakapagpahinga ka na, go ulit, no? Huwag kang susuko, no? Isa pa, doon sa mga taong medyo nananawa, kung nananawa kayo, tulad nga sabi ko, pahinga ka muna, no? Maaring kaya ka nananawa kasi medyo kulang ang budget this time, di ba? Medyo maraming gastos na mas dapat unahin, pero hanggat maaari, huwag darating sa punto na ibebenta mo yung airsoft mo. No? Tandaan mo huwag darating sa punto na ibebenta mo. No? Bakit ba darating sa puntong ibebenta mo yung airsoft mo? Ako, magipit ako, pero never dumating sa isip ko na ibenta yung airsoft ko. No? Yung mga collections ko. Gagawa ko ng paraan. Pero hindi isa sa magiging paraan yung pagbebenta ko ng airsoft ko. Yun lang sa akin ganun Pag pagod ka na, medyo pakiramdam mo, gastos, pahinga ka lang. Kung bakit nasa sitwasyon ka na parang nagagastosan ka sa airsoft, it is because hindi tama yung airsoft na napunta sa'yo. Magastos talaga ang airsoft lalo na kung paggawa ka ng paggawa. Magastos talaga ang airsoft lalo na kung di ka mapakali. Magastos talaga ang airsoft lalo na kung mayat maya sira. Okay? Tatandaan nyo to Do it once, do it right. Sabi nga bibili ka ng airsoft, bumili ka ng tama. No? Huwag yung nakita mo yung barkada mo naka-Glock, bibili ka rin Glock. Hindi, ang gawin mo, pumili ka, maghanap ka, no? Hindi sukatan yung unit ng tropa mo para yun din ang bilhin mo. Iba ang unit mo, malamang sa malamang, no? Pag merong mga 5 magkakabarkada, sabihin na natin wag na 5, 4 na lang, 4 na magkakabarkada. Yung 4 na yan, magkakaiba ang taste niyan. Di ba? Yung iba dyan, halimbawa, merong 4 na magkakabarkada. Yung iba dyan gusto Glock. Yung iba dyan, talagang pinapangarap yung ZZ Shadow. Di ba? Yung iba dyan, talagang ang mga gusto niya, mga STI, mga John Wick. Di ba? Yung iba dyan, gusto mga classic, 1911, Beretta, ganun yan, no? Kaya ganito, pag ikaw, nakita mo yung tropa mo, nag-airsoft, wag na wag kang bibili nung katulad ng unit niya. Halimbawa, nakita mo yung kapitbahay mo o kaya yung barkada mo, naka 1911. O wag ng 1911, Beretta na lang, Beretta Ibig bang sabihin nun, Beretta rin ang bibilin mo? Hindi. Paano kung ikaw yung tipo ng tao na gusto mo, nilalagyan ng scope yung ibabaw, nilalagyan mo ng laser, di ba?
Gusto mo nilalagyan mo ng optic sight. Gusto mo i-installan mo ng magwell. Gusto mo gagamitan mo ng long magazine. Paano kung ikaw yung tipo ng tao na ganon? Beretta ang nabili mo. Ang Beretta, walang rail. Kabaliktaran lahat ng 2011 ng STI ang Beretta. So, hindi ka mag-i-enjoy dun sa nabili mong Beretta, di ba? Kaya, nakita mo, yung tropa mo, naka-Beretta, hayaan mo siya. Gusto mo mag-airsoft? Tumingin ka ng airsoft na gusto mo. Ganito, no? Maaring ganito, beauty is in the eyes of the beholder. Okay? Maaring ako, nagagandahan ako sa kay Ivana Alawi. Maaring yung iba, maaring ikaw, hindi ka magagandahan kay Ivana. Maaring ang tingin mo kay Ivana, maarte. Di ba? Maaring ako, gusto ko si Bea Alonso. Maaring ikaw, ang impression mo kay Bea Alonso is masungit, mataray. O, di ba? Ganun yun. Magkakaiba kasi tayo, di ba? Magkakaiba tayo. Magkakaiba tayo ng gusto. In short, yung unit na gusto kong maya't maya, araw-araw na ginagamit, maaring yan yung unit na hindi mo gusto. Okay? Okay, huling mensahe. Magbabalik airsoft ka. This time, pumili ka ng airsoft. Hindi base yan ng presyo, ha. Pumili ka ng airsoft na fit sa klase ng pagkatao na meron ka at fit sa pagiging komportable ng unit na hawakan mo. Maraming salamat po sa pag-participate sa pagtatanong sa ating kwentuhan session, tanong portion, episode 150. Okay, next question tayo. Baka merong tanong sa online, mga ka-airsoft, no? Kung meron kayong tanong na gusto niyong sagutin natin, bigay niyo sa akin, ha? Sagutin natin. Halimbawa, meron kayong katanungan na gumugulo sa utak niyo, huwag na po kayo magpatumpik-tumpik pa, sasagutin ko sa abot ng aking makakayanan. Mga ka-airsoft, hindi po ako ganun ka hustler or expert. I'm not an expert, pero what I'm trying to say to discuss on my vlog is the daily experience. Okay, hindi ako by the book, no, by experience ako, no. Pagpasensyaan nyo na ang maririnig nyo rito is hindi kinuwento sa akin or hindi ko nabasa. Ang maririnig nyo sa vlog ko is yung talagang totoong nagaganap, totoong nangyayari. Okay? Next question po tayo. Is Glock the best pistol for a newbie? 12 years old. Okay. Unang-una, kilatisin natin, ano ba yung meron sa isang 12 years old? Ang isang 12 years old na bata is, number 1, maiksi pa ang daliri. Okay, maiksi ang daliri ng isang 12 years old. Ano pa ba ang meron ang isang 12 years old? Ang isang 12 years old na bata, hindi pa niya kaya yung mga super bigat na unit. Okay? Ano pa ang meron ng isang 12 years old na bata? Ang isang 12 years old na bata, medyo pabago-bago pa ang isip. Diba? Maaring gustong mag-airsoft, maaring gustong mag-try lang, maaring career, maaring, di ba? Iba-iba yan. Okay, sabi rito, ang tanong, is Glock the best pistol for a newbie 12 years old? For me, oo-ohan ko to. No? Kasi ganito, no? Kung 12 years old, tapos sa panahon ngayon, yung panahon kasi ngayon is modern na. Baka yung bata na 12 years old, hindi niya ma-appreciate yung mga older version. Diba?
Merong mga technology, yung mga unit na inilalabas ngayon, compare mo dun sa mga unit na inilabas way back 10 years, 15 years ago. Okay? Halimbawa ganito. Halimbawa, yung isang bata, papahawakin mo ng 1911. Given na kaya niyang hawakan, kaya niyang pigain, ha? Okay. Papahawakin mo yung isang bata ng 1911. Okay. Kaya-kaya niya. Pero kasi yung bata, alam mo, malikot ang utak niyan. Gusto niyan, mostly yung unit, sineset up, di ba? Nilalagyan, ini-installan ng RMR scope or RMR sight. Gusto ng bata, nilalagyan ng laser or what do we call the flashlight, di ba? Ganun ang mga gusto ng bata. Malilikot pa ang isip niyan, hindi pa permis. Hindi niya may enjoy yung mga classic unit. Di ba? Sige. Yung bata, 12 years old, hindi niya kayang hawakan yung isang bereta. Alam niyo ang bereta, di ba? Ang bereta, merong katangian niya na mataba ang grip. Rounded, bochog. No? Ganon mostly ang grip ng isang bereta. So, hindi kaya ng isang bata yon or ng isang babae. Mahihirapan. Kasi mga airsoft talaga, no, yung sa may mga experience dyan, alam nyo na ang bereta, mataba yung grip. Tapos, mahaba ang slack ng bereta. Diba? Para maipal, kasi ang bereta is a double action pistol. Hindi katulad ng mga SDI ng mga 1911, single action pistol yon. Kaya, konting piga mo lang sa trigger, talagang pak, pumuputok. While the double action, mostly of the double action, mahaba yung slack. Slack is the travel ng trigger bago pumalo yung hammer. Mahaba ang kay bereta. Okay? At saka ang bereta, sa totoo lang, bukod sa mahaba yung slack, yung travel, medyo mabagal ang rate of fire. Ayun, no? Kaya ito yung sinasabi ko, totoo to. No? Merong mga tao na may gusto doon sa classic na bereta. Merong mga taong ayaw yung bereta, mas gusto 1911. Merong mga taong ayaw yung dalawa. Merong mga taong gusto 2011 or SDI. Loko, 'di ba? 2011 or SDI, magkakaiba eh, 'di ba? Magkakaiba. Kaya talagang sa aking advice, importanteng mahawakan mo muna yung unit, 'di ba? Pero the best ba ang Glock? 'Di ba? Para sa isang newbie. Yes, okay ang Glock para sa isang newbie. Kaya lang, may kaya lang ha. If the person is looking for a firepower, huwag ka mag-Glock. No? Ang Glock nakalimit lang talaga ang lakas niya kasi because of the structure, because of the materials na ginamit sa Glock. Alam nyo ba, para doon sa mga bago dyan, alam nyo ba mga ka-airsoft na walang Glock na full metal? Lahat ng Glock is half metal, half plastic. Okay? Hard polymer plastic. Okay? Parang polymer, kung tawagin niya tayo, PP. Polymer plastic, no? Ayan, ganun talaga ang mga Glock. Okay? Oy, magandang gabi, bossing. Watching from Iriga City, Camarines Sur, sabi ni Jackie B. Hello po, magandang gabi po, Sir Jackie B. Sir Jackie B, baka hindi naman po napakalaking abala sa iyo, baka pwedeng pakishare mo yung live video natin. At bossing, kung meron ka na rin tanong, iniimbitahan kita na mag-participate. Magtanong ka po sa akin. Okay? Maraming salamat, Sir Jackie B. Okay? Big Man, anong marerecommend mo sa isang senior citizen, 84 years old, ex-police? Gusto ko pong bilhan yung tatay ko. Oh. sa tanong mo, siguro, bossing, mas maganda kausapin mo rin yung tatay mo, no? Unang-una, kung ayaw mo kausapin, gusto mo i-surprise, alamin mo na lang ano ba yung dating ginagamit niyang unit, di ba? Alamin mo kung ano ba na 1911, nakagamit ba siya niyan?
Sig Sauer. Yan kasi yung mga ano yung mga issue na barel. Way back during yung time ng mga tatay natin. Yan yung mga issue na barel. Issue, what I mean issue, kasi sabi mo police, ex-police, retired police. So dati kasi ang issue sa kanila, I think Glock, yan yung mga in-issue. Beretta, ano pa ba to? Sig Sauer, di ba? Yan yung mga in-issue. Alamin mo muna para malaman natin. Halimbawa, ang gusto niya is halimbawa si father mo 84-year-old pero malaki yung palad. Pag malaki yung palad, fit na fit kay Beretta yun, di ba? Alamin mo muna kung ano bang gusto ni father mo. Halimbawa, ang gusto ni father mo compact. Fit na fit yung Sig Sauer doon or the Glock. Ganun, di ba? Ano bang gusto ni father mo? Medyo may pagka-modern. Ganun alamin mo muna. Ang hirap magbigay ng recommendation kasi sabi ko nga, ito yung pinakamahirap na itatanong sa akin kung ano yung marirecommend ako. Kasi hindi ko kilala yung tao na nagtatanong. Diba? Hindi ko alam kung aggressive ba siya, gusto niya ba matindi yung rate of fire. When I say rate of fire, yung bilis yun iba naman yung FPS or di ba? May mga tao kasing gusto may mga rapid fire, di ba? Meron mga taong gusto purely single fire, like me, gusto ko purely single fire, ayaw ko ng rapid. Yun, di ba? Ganun, magkakaiba kasi tayo. Ngayon, ako masasabi ko lang, mas maganda bossing, medyo magtanong-tanong ka, do the research, alamin mo kung ano yung gusto talaga ni father mo, no? Ito yung pinakamahirap na papagawa niyo sa akin, yung magpa-recommend. Kasi, ang hirap talaga mag-recommend kasi, maaring yung gusto ng paningin ko, maaring yung gusto ng kamay ko, maaring yung nadadalian akong gamitin, maaring pagdating dun sa gagamit is, nahihirapan siya, maaring hindi niya feel, nangangalay siya, masyadong mabigat or masyadong magaang, gano'n no? Yun. Kasi, lalo na to, senior citizen, 84-year-old. Masiselan itong mga to. Sa totoo lang, pag mga seniors, mahina ang pasensya nito. Ayaw nito ng masyadong maraming komplikado, di ba? Ang mga, parang ako, lolo ko ito. Yung lolo ko, binigyan ko ng modern na unit, which is John Wick. Alam mo bang hindi siya nag-enjoy sa John Wick? Sa kabila ng pagiging malakas, sa kabila ng pagiging mahal ng John Wick, hindi siya nag-enjoy. Mas na-appreciate niya yung unit na 1911. No? Mas na-appreciate niya yon kesa dun sa mamahaling John Wick. Kasi, bakit? Kasi yun yung inabot niyang unit. Kaya, mas na-appreciate niya yun. Okay? Just to answer your question, mas maganda, bossing, tanungin mo siya. Mas maganda, alamin mo na lang, no? Para yung maibibigay mo sa kanya, sigurado nating enjoy siya. Sigurado nating gagamitin niya. Mahirap naman, binigyan mo na ng unit. Ikaw lang rin masasaktan pag hindi niya ginagamit. Pag sinabi niya sa iyo na, pag panay-reklamo, di ba? Yun. Ikaw rin masasaktan. Siguro kausapin mo na do the research, kung may picture, tanong mo dun sa lola mo kasi lolo mo to, di ba? Tanong mo sa lola mo, may picture ba si lolo ng o tatay pala ng dating ginagamit niyang barel, di ba? O kaya kung ano yung naabutan mo, ganun. Tanungin mo, no? Para masigurado natin yung talagang bibilin mong unit, mag-e-enjoy siya, no? Tulad nga ng lolo ko, sabi ko sa'yo, di ba? Binigyan ko ng mamahalin na 2011 STI. Ginamit niya, pero nung nakita niya yung 1911, mas gusto niya yon kasi yun yung inabot niya ng panahon niya. Okay? Maraming salamat, bossy. Maraming salamat sa pagpa-participate. Dako muna tayo sa online, okay? Watching po from Bantayan Island, Cebu. Hello, Sir JB Espanyola. Sir JB, kung di naman po napakalaking abala sa inyo, pa-share po yung live video natin. At Sir JB, ni-invite kita. Magtanong ka sa ating kwentuhan session, tanong ang portion. Sasagutin po natin yan ng diretso, okay? Ano po maganda sa rifle po, gas or the battery? Sir JB, meron kasing mga
advantage and disadvantage ang digas. Meron ding advantage and disadvantage ang di battery. Okay? Kung lagi kang maluwag, mag-gas type ka. Di ba? Mag-gas type ka. Kasi ang gas type, medyo high maintenance talaga than the battery type. Ang gas type kasi, bibili ka ng bibili ng gas. Di ba? Kasi hindi na re-refill eh, ang gas cartridge eh. Di ba? Ang gas type, pag wala ka ng gas, hindi mo na magagamit. Kailangan lagi may reserba ka. While the battery type, kung ikaw yung tipo ng taong matipid, di ba? Gusto mo sulit, magdi-battery ka. Kasi yung di-battery parang cellphone, na lobat, charge mo lang. Good to go na naman after ilang oras, di ba? Yun. Kung ikaw yung tipo ng tao na gusto mo, na-upgrade mo, napapalakasan mo, or na nahihinaan mo, na i-adjust mo yung lakas niya, go for the electric type. Di ba? Kasi sa gas type, consistent yan eh. Sa gas type, halimbawa yung unit mo, gas type, let's say rifle Ano ba tinatanong? Rifle pala. Rifle pala tinatanong. Halimbawa, rifle. Tapos rifle na digas, pinalakas natin, yun na yun. Lagi nang malakas yun. Okay? Pag gusto mong pahinain, mag-a-adjust ka na naman, no? Mag-a-adjust ka, kumbaga bibili ka ng pyesa, no? Hindi katulad ng rifle, gusto mong palakasin, magmo-modify tayo sa spring, sa piston, sa shims, di ba? Cylinder. Gusto mong pahinain, ibalik mo lang yung dating spring, yung dating piston, yung dating cylinder, di ba? Kumbaga, maibababa, maitataas mo yung lakas niya, maididikta mo. Pero kung gas type kasi, yun na yun, dependent sa gas. Yung lakas at saka yung hina, yung isang unit. Okay? Sana po, nalinawan ko, no? Sir, kung di naman napakalaki na bala sa'yo, share mo yung live video natin ngayon. Tsaka, thanks for sa pag-participate. Okay? Sir Jackie B, ito. Bought an AEG M4 on your shop, newbie. Ano po mga upgrade na pwede? Optic sight, etc. Salamat po. Okay. Nakabili raw siya ng AEG, no? Mostly, may mga tao na gusto all out. Ito. Meron mga tao na gusto nila talagang loaded, no? May flashlight. Yan kasi pwede mong ilagay, no? Number 1, ito. Sabihin ko muna yung mga upgrades na worth it, na sulit, ha? Sige. Number 1 sa upgrades is the scope. Okay, huwag kang bibili ng optic sight. Optic sight kasi for the pistol. Mga ka-airsoft to, pag ang lalagyan nyo, pag ang imo-modify nyo is a rifle, you can call it scope. Tatawagin nyo siyang scope. Okay? Pag rifle. Pag pistol naman, that's the time na tatawag kayo ng optic sight, ng sight. Kasi di ba, sa pistol may front sight and rear sight. Kaya, kung tawagin yun, optic sight. Di ba? Sa rifle naman, ang tawag doon na term na ginagamit is the scope. Okay? Wag nyo mapapagkamalian. Pag pistol, optic sight ang tawag. Pag rifle, scope. Okay? Yun Ngayon, sa rifle, isa sa mga kapaki-pakinabang na upgrades, panglabas ang tinutukoy natin, mga ka-airsoft, number 1 is the scope. Pumili ka ng disente, huwag kang bibili ng tig 1,000, ng tigwa 1,500, ng tigwa 2,000, huwag kang bibili nun. Hindi ka mag-enjoy, magsasayang ka lang. Maraming imitation, maraming local, okay? Scope, number 1, bumili ka ng dissenting scope. Okay?
Huwag kang bibili ng red dot. Kasi ang red dot, sinauna yon, matagal na yon. Bumili ka holographic scope. Diba? Huwag kang bibili ng scope na yung dot lang, yung tuldok lang yung makikita mo. Huwag. Kailangan crosshair. Okay? Crosshair makikita mo. Bili ka ng disente para mag-enjoy ka. May night mode, may day mode, ganun. Diba? Scope number 1 ha. Sa AEG, isa sa kapakipakinabang is the vertical grip. Okay? Vertical grip, nilalagay yon, vertical grip or angle grip. Nilalagay yon dito sa ilalim ng barrel para hindi ka ngalay. Okay? Kasi kung katulad mo, newbie, mangangalay ka kung wala kang grip. Penging akong rifle, sandali. Yung kahit mga ordinary rifle lang. No? Kailangan meron kang grip na hinahawakan. Kung newbie ka. Kung mga pro ka na, kasi ganito, habang tumatagal ka sa paglalaro ng airsoft, na i-adjust, nakakapag-adjust ka. No? Alam mo, yung unit na gamit mo, walang grip. Mag-a-adjust ka, tsatsagain mo. Pero bilang isang newbie, kailangan maging komportable ka. Di ba? O, ganito ha. O, for example, to ha. O, for example, this is a rifle. Makikita nyo, may scope yan. Di ba? Yung sinasabi ito, okay lang itong waglag dyan ng vertical grip. Ano ba yung vertical grip or angle grip? Yun yung nakalagay dito na parang handle. Bilang isang newbie, that will give you a better grip sa unit. Okay? Ngayon, kung wala yon, pwede yung angle grip. Para, kung ganito ka kasi maghahawak, medyo ngalay ka niyan pagtagal. Alam mo, nandito ang ngalay niya, no? Kasi yung kamay mo nakaganon buong maghapon, ganyan, di ba? Kaya merong sinasabing angle grip para naka-angle yung kamay mo. Diba? Hindi naka-flat. Pag naka-flat kasi parsado yan. Okay? Naka-angle na ganon para meron kang hawakan, grip. Tandaan nyo ha, hindi dito umahawak ha. Yung iba kasi newbie, dito umahawak sa magazine. Mali yun. Mali rin yun dito ha. Mali rin yun dito ha. Mali yun. Okay? Ang pinakatama is sa receiver. Kaya it is very important na meron kang scope, may handle grip ka. Okay? O ito. Isa pa sa pinaka kapakipakinabang na upgrades na pwede mong ilagay sa baril mo is the sling. 3-point sling. Okay? O kaya single point pala, sorry, but 3-point. Single point. Para yung unit is nakapirmes nandito mo lang. Pag meron kang sling, nakasabit dito yan ha, parang body bag. Nandito lang yung unit. Hindi mo na kailangan, ano ba, break time, di ba? Yossi break, coffee break, or, di ba, breakfast. Okay. Break time, it's either nandito or nasa likod mo. Or nasa gilid mo. Yung unit nakaganto lang, dito lang, di ba? Pag nakasling ka. Hindi na kailangan, okay, break time mga pare. Okay, sasandal mo. Isasandal mo sa isang lugar. Okay, ilalapag mo. Pag natabig, yung unit mo, gas-gas. Okay, nakasandal dyan. Natabig, ay putya, yung unit mo tumba, patay. Gas-gas, no? Tandaan nyo, yung unit natin, masakit pag magkakaroon ng gas-gas. Yung unit mo pag nabagsak, ewan ko kung ganun din kayo ha. Ako kasi, parang pinupunit yung puso ko pag yung unit, pag yung airsoft ko, nababagsak. Honestly, no? Kaya ako, yung unit ko, halimbawa maglalaro ako, hindi ko pinagpapatong-patong. Tigi-tigi sa silang bag, no? Hindi pwedeng, halimbawa, ito yung rifle. Okay, papatong ko na naman yung isa rifle, yung isa, hindi pwede kasi magkakaroon ng mga gas-gas. Magkakayudan, no? Okay, yan yung tatlo, yan yung sinabi ko na yan, ha? Ay, isa pa. Kapakipakinabang, the lens cover, lens protector. Kasi dumarating sa puntong nababaril yung lens, basag. Okay, ayan ha. The scope protector, the vertical grip, and the sling. Yan yung apat na pinaka-upgrades na fit dun sa unit. Ngayon, ito. Ano yung mga too much upgrade, yung unnecessary thing?
Number 1, laser. Di ba? Laser. Number 2, flashlight. Di ba? Kumbaga, ganito yan ha. You can play comfortably, makakapaglaro ka ng comfortably kahit walang flashlight. Kasi bihirang-bihira naman yung maglalaro ka ng gabi, di ba? Okay, tapos isa pa, makakapaglaro ka ng comfortably kahit walang laser. O, di ba? Kumbaga, unnecessary. Pwedeng meron, pwedeng wala. Okay? Kung may budget ka, dilagyan mo. Di ba? Pero kung wala, okay din naman. Kasi, nice and clean setup, napakaganda. Okay? Isa sa unnecessary, flashlight, laser, ano pa? Too much decoration like PEQ box. Parang yung battery compartment, no? Isa pa, mga unnecessary things is too much magazine. Okay lang na magkaroon ka ng isang magazine, pero yung iba kasi, apat na magazine po, akala mo naman. Akala mo, rarat-rat lang gusto, no? Kasi, minsan kasi, nagiging yabangan, angasan na lang, na? Pero kung afford mo naman, bakit hindi? Kaya lang, too much yung apat. May magazine na rito. May apat pa na nakasukbit dito. Siguro yun yung tipo ng tao na magpapaulan talaga, no? Talagang papaulan ng kabuling ka ng bala. Pero, for me, mga unnecessary yun. Kumbaga, pwedeng meron, pwedeng wala rin. Mas okay kung wala. Kasi, di ba? Parang ako, nasa practical side lang ako. Parang dagdag gastos, di ba? Tapos, isa sa mga, yun nasabi ko, no? Yung mga upgrades. Tapos, syempre, don't forget to invest on a protective gear. No? Decent mask, decent, di ba? BDU, no? Huwag kang maglalaro ng walang protection, lalo na sa mukha, sa mata. Pucha, hindi mo papangarapin matamaan anywhere sa parte ng mukha, no? Especially sa mata. Hindi mo papangarapin yon, bossing. Napakasakit po no? Okay, Sir Jackie B, sana nasagot ko po ng tama yung question. Okay? Okay, next question natin. Ano po ang pwedeng pangtaboy sa aso at pusa? Okay, lagi ko na-encounter to. Bakit ka bibiling airsoft? Babarinin ko yung mga aso. Bakit ka bibiling airsoft? Yung pusa, nanggigigil ako. Lagi ko na-encounter yan, mga airsoft, no? Pero, ito muna. Ang airsoft hindi ginawa para saktan ang mga nasa paligid natin, mapahayop or tao. Okay? Ang airsoft ginawa bilang para sports. Ngayon, kung hindi natin gagamitin sa tama yung airsoft natin, ang tendency, mapapahamak yung buong community, no? Kasi, halimbawa to halimbawa, yung aso binabaril mo, sa kapitbahay mo pala yun, nabidyohan ka. Halimbawa, nabidyohan ka, di ba? Anong magiging impression ng kapitbahay mo doon sa airsoft community? Sasabihin ng kapitbahay mo, pucha, yung mga airsofter na yan, di ba? Pinagbabaril yung aso ko. Ngayon, yung aso ko, di ba? Ganon. Ngayon, yung aso ko, walang, na-trauma. Di ba? Ganto, yung airsoft, gamitin po natin sa tama. Huwag pong huwag tayong mananakit. Okay? Yung airsoft is kung gagamitin mo sa kapaki-pakinabang na bagay, magandang kakahinatan. Pero kung gagamitin mo sa pananakit ng mga pusa, ng aso, ng kapitbahay mo, hindi yata magandang gawain yun. Okay? Tapos, gusto mong taboy yung aso, sutan mo, o kaya pwede ambahan mo. Kuha ka ng walis, di ba? O kaya sutsutan mo na lang. Pero wag mong babarilin. Kasi may buhay pa rin yan.
di ba? Sabihin na nating namemorisyo, tumatay sa harapan ng bahay ninyo, anuin mo na lang, di ba? Kung pwede, batuhin mo ng something na hindi naman magiging fatal yung damage sa kanya, di ba? Batuhin mo yung tabi niya, yung bagay hindi siya tatamaan. Ako ganun ginagawa ko no? Minsan may mga aso rito, pumapasok sa garahe namin, yan, babatuhin ko pero hindi ko siya patatamaan. Para lang ma-feel ng aso na hindi pala ako welcome doon sa lugar na yan. So, hindi na ako pupunta ron. Pero yung sasaktan mo siya, parang hindi yata maganda. Baka ma-videoan ka pa ng kapitbahay mo, mag-trending ka. Di ba? Huwag na lang po natin gagawin yung mga bagay na mga ganun, no? Kasi pag ginagawa natin yan, mapapahamak din tayo. Okay? Mga Karso, maraming salamat sa mga nag-participate ngayong araw na to, sa mga nanood, sa mga nagtanong, sa mga nag-share ng ating live video, no? Maraming salamat po sa inyo. Malaking utang ng loob ko po sa inyo yan, mga Karso kong minamahal. Okay, mga Karso? Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng Airsoft. Siyempre, hatid po sa inyo ng inyong lingkod, Big Man. Thank you po.